Sa imbestigasyon ng pulisya, napag-alamang dati siyang miyembro ng US Army. 8 taong gulang siya nang mag-migrate sa Amerika at bumalik sa Pilipinas noong 2008. Ang sinasabi nitong si Mr. Zarate is dadalhin doon sa isang bahay, somewhere sa Parañaque, yung sasakyan at kanyang iiwanan at mag-aantay na lang siya ng tawag dito sa pinaka-boss nila. Ang itinuturo ni Zarate na boss sa mga otoridad, isang Canadian national na si alias James Martin. General, paano po nagkakilala si Zarate at itong si alias James Martin, sir? Itong si James Martin is kanyang nakilala noong 2021. Kasi nga itong si Mr. Zarate is merong gym somewhere dito sa Metro Manila. And dito sila nakakilala dahil nagte-train itong si Mr. Zarate ng MMA fighters. No? At itong si James Martin is kung makita mo yung katawan niya is pang MMA talaga. Ito na yung nag-uutos sa kanya kung ano yung gagawin, saan siya pupunta, anong sasakyan yung kukunin niya. Everything na galaw nitong si Mr. Zarate comes from James Martin. Ayon sa pulisya, si Zarate ang itinuturing na pinakasusi sa paglutas sa kasong ito. Sa takbo po ng ating investigasyon, ano po yung lumalabas na papel ni Zarate sa grupo? Well, napakalaki ng papel ni Mr. Zarate in the sense na unang-una, no, nakapagbigay siya ng mga tao na kasabwat dito sa illegal drugs na ito. And of course, kung saan nila dinadala, everything na pwede nating malaman is nakuha natin dito kay Mr. Zarate. Matapos maharang si Zarate at mahigit 1 toneladang drogang dala niya, agad nagsagawa ng backtracking ang National Capital Regional Police Office o NCRPO para hanapin ang iba niyang kasamahan. Ang naging priority target, si alias James Martin na umunoy leader ng grupo. Sa bahay na ito sa Parañaque, dinala ang tracker teams ng NCRPO. Sa CCTV footage na nakuha ng pulisya, makikita ang pagdating ng 2 sasakyan sa garahe. Mahigit 1 oras matapos maharang si Zarate sa alitagtag. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita si James Martin na nagbubukas ng gate na susundan ng isa-isang pag-alis ng sasakyan na sakay ang iba pang sangkot na dayuhan. And then, matter of hours, napunta tayo sa Bulacan, and then in Clark, and then in Subic, and then in Zambales. Chain reaction, a lot of teams were deployed para tignan doon. And so, with that backtracking, with that pinpointing kung nasaan siya, probably, is nakakita din tayo dyan or nakakuha tayo ng mga ebidensya. Base sa investigasyon, si James ay 39 years old at may taas na 6'2". Napag-alamang ding taong 2016 pa siya nandito sa Pilipinas para magtago. Isang malaking revelasyon din na hindi pala James Martin ang kanyang tunay na pangalan. We check to our counterparts in the US as well as Canada. Sinasabi nila na walang ganung pangalan na Canadian national. Upon profiling more of this person, he is a drug trafficker, an international drug trafficker. And he has sting of cases in the United States and in Canada. So that nakakuha tayo ng Interpol Red Notice that for sure, pag nakita natin to, we can have an immediate arrest. Thomas Gordon O'Quinn ang tunay na pangalan ni James Martin. Ito'y base sa inilabas na Red Notice ng Interpol o International Criminal Police Organization na matagal nang tumutugis sa kanya. Bukod sa alias na James Martin, iba't ibang pangalan pa ang kanyang ginamit.
sa isinagawang backtracking operation ng Philippine National Police. Napag-alamang nanggaling pa ang van sa Nasugbu, Batangas. At sir, mapansin po natin, no, naka-on pa po yung kanilang mga headlights. Bakit po kaya in relation sa oras ito? Well, kasi kung makikita nyo yung oras is 5:47. No? So that time is medyo madilim-dilim pa. Kaya yung mga headlights nila is nakailaw pa. Dumaan pa ito sa mga bayan ng Calaca at Lemery hanggang tuluyang masita sa checkpoint sa Alitagta.